Diyos ko Lord, mga kababayan. Talaga pong, Diyos ko siguro hindi ako matutulog ngayong araw mga boss chief amo sir. Yung mag-ina ko, tulog na mga kababayan. Pero ako mukhang hindi ako matutulog dahil dito sa Mautog 'no, dahil dito sa Mautog Rally mga kababayan. So, nanonood ako ng SMNI mga bossing. Ayan po, yan mismo yung title nung aking pinapanood. Panoorin, driver ng malaking truck na hinarang sa venue ng maisog, peace rally, napag-utusan lang daw. Eh, bakit SMNI hindi niyo linagay kung sino yung ano, nag-utos diyan, ano? Ang sabi po mga kababayan 'no, ayan yung lalaki po na nandiyan sa pinipilit nilang interviewin, eh. Bakit mo nilagay yung truck diyan? Hanggang kailan mo ilalagay yung truck diyan? Parang sila parang sila yung ano, yung mga vlogger na parang sila yung mga may-ari nung ano, venue, eh, 'no? Bakit mo nilagay diyan 'yan? So, bakit SMNI tanong ko lang po ano, bakit hindi niyo po sinulat kung sino yung nag-ano diyan, nag-utos dun sa driver na ilagay diyan? At isa pa po mga kababayan, umpisa pa lang po alam naman po natin mga bossing, yung pagdadausan po nung Mautog ano, eh, parking lot po yun mga kababayan. Parking lot po iyon, mga bossing. So ano po ang ibig sabihin ng parking lot? Pinaparadahan ng mga sasakyan, mga kababayan. Kung ano-ano, truck, tricycle, lahat, kotse, mga van, yan, ganyan mga bossing, no? So ito na nga po. Sabi dito, panoorin, driver ng malaking truck, mahaba po talaga eh. Mga 10-wheeler po siguro yon mga bossing. No? Driver ng malaking truck na hinarang sa venue ng maisog peace rally, napag-utusan lang daw po. So ang mga kababayan habang pinapanood ko po, ang nag-utos doon sa driver, sabi nung driver, ang nag-utos po sa akin na iparada diyan, eh, yung may-ari po ng venue. So ibig sabihin po mga bossing, ano, ibig pong sabihin mga kababayan, itong isang ipinasa sa atin nung kaibigan natin mga boss, eto nasaan ba yun? Sandali, hahanapin ko lang. Yung pinasa sa atin mga kababayan na ito, eh, totoo talaga 'no, na nakalagay diyan, "This is a private property, walang sino man pinahihintulutan gumamit ng lupang ito." Ayan mga bossing. So siyempre po bilang isang may-ari nung ano, nung lupa na yun, sino po ang may karapatang gumamit lang niyan mga kababayan? Siyempre yung may-ari po mga bossing. At tawa ako sa inyo, ay naku, ang sarap i-vlog nitong mga 'to, ang sarap na ayan po mga boss, yung mismong may-ari po nung venue, mismong may-ari po nung kalupaan na yun, siya yung nagpalagay dun, mga kababayan. Sa madaling salita po, mga boss chief amo sir, yung mismong totoong may-ari ayaw talagang ipagamit sa kanila, yung lugar na yon. Eh, baka naman sa ano, administrasyon na naman ang sisi niyan. Baka sasabihin niyo na naman ginigipit kayo ng ng ano, ng BBM administration, ng Marcos administration. Ayan po malinaw, malinaw po mga kababayan, 'no? Malinaw po mga kababayan na yung may-ari po ng venue ang ayaw magpagamit sa kanila, mga bossing. At, eh, siyempre ano ba gagawin mo dun sa mga truck mo? Saan mo ipaparada yun? Eh, di dun sa paradahan talaga. Naisip ko din po mga boss na baka talagang ayaw ipagamit dahil po kagaya niyan, mukhang, may malalaking negosyo din po yung may-ari. So baka talagang ginagamit nila para pagparkingan po nung kanilang mga sasakyan doon sa kanilang negosyo. Eh, nagulat ako dun sa mga vlogger, eh, tsaka yung SMNI, oh. Kailan mo tatanggalin yan? Hanggang bukas ba yan? Eh, akala ko nga po mga boss chief amo sir, eh, yun yung stage nila. Kasi 'di ba sa Pilipinas, kahit saan naman, eh, nakakakita ako ng mga stage na parang truck na ganyan, eh. Akala ko yun yung stage nila mga kababayan habang pinapanood ko. Hindi pala. Eh, talaga palang siguro talagang, biruin mo, ano 'di ba, rest day. Rest day nung mga tao ngayon. Saan ipaparada nga naman nila yung mga truck nila? Baka nga po madami pang truck na dadating diyan, eh. Baka nga po marami pang truck na ipaparada diyan kaya talagang ayaw silang payagan, eh.
Sino kaya nakausap nung mga organizer? Yun ang tanong natin mga boss. Yung mga organizer dahil may nakausap daw sila na may-ari kaso nakatakip yung mukha, 'no, hindi pinapakita. Sabi ko naisip-isip ko, siguro hindi talaga yung may-ari yung tinatakpan nila ng mukha, ano? Siguro, ano lang yun, parang nakuha lang siguro mga kababayan. Eto pag-aanalisa natin dun sa mga galawan nila 'no, siguro nakuha lang dun o sabihin mo kunyari ikaw yung may-ari tapos tinatakot ka. Pero ang totoong may-ari pala mga bossing, yung nag-ano dito, eto, balik natin, yung nagpapaskil nito, ayan. Ayan 'no, kung babasahin niyo po mga boss chief amo sir, oh. "This is a private property, walang sino mang pinapahintulutang gumamit ng lupang ito. Attorney Jose M. Cruz, Counsel of Owner." Oh, yan talaga ang may power mga kababayan, 'di ba? Sabi ko, bakit gano'n? Akala ko pinayagan na sila. Akala ko, kumbaga tinatakot, ayan mismo yung may-ari ang ayaw magpagamit sa kanila, mga kababayan. Ang tanong dito, matutuloy po kaya mga boss chief amo, sir? Matutuloy po kaya? Kasi kung ako, kung sakali, ako yung may-ari nitong ano, sasabihin, "Hindi, wala kang pagka-aring ganyan, hindi ka magkakaroon ng ganyang kalaki." Kunyari nga lang, 'di ba? Oh, kunyari ako may-ari niyan mga kababayan, tapos napanood ko yung mga sinasabi nila, sabihin mo ng kunyari hindi ako sumusuporta sa gobyerno. Tapos napanood ko yung mga sinasabi nila, yung mga binubuka ng bibig nila doon sa kanilang rally. Miski po ako mga bossing hindi ako papayag na pagganapan ng rally na ganyan, 'di ba? Prayer rally pero kung ano-anong mga malulutong na pagmumura yung maririnig natin, mga boss. O prayer rally tapos kung ano-anong pagbibintang na walang katotohanan, na walang ebidensya ang maririnig mo doon. Prayer rally na sumisigaw ng akala mo, gustong magsedisyon o inciting for sedition. Baka mamaya sasabihin sa'kin, baka madamay pa ako diyan sa ano, sa mga pinaggagagawa niyo kaya hindi puwede kayo dito. 'Yun yung naiisip ko mga kababayan. Kaya naman po, talagang ayaw silang payagan nung may-ari, mga boss. Siguro, ayan, malinaw naman siguro dahil ina-analyze lang natin yung mga pangyayari, eh. Yung nakausap nila, baka ano, baka sila-sila lang din po yun. Sasabihin mo ano, ginigipit ka. Sabihin mo, ayaw kang payagan at tinawagan ka ng Malacanang, ganito, ganyan. Oh. 'Di ba? Pero ang totoo, eto yung totoong may-ari na ayaw pumayag talaga. Siguro kinausap na po nila 'yan dati, talagang ayaw pumayag. Tapos kaya nila ibinlurred yung mukha nung ini-interview nila, mga bossing, para alam niyo yun, Diyos ko po kayo, lahat talaga gagawin ninyo. Ayan, naku, ano kaya ang mangyayari diyan, tuloy kaya o hindi? Sa'kin naman po kahit matuloy 'yan, kinita ko po baka siguro wala talagang a-attend diyan, kakaunti lang.